ito, in relation sa question ni Miss Lilibet T. Torres. Ayan. Pwede ba daw ma-monetize sa Reels yung reaction video? Kasi di ba ang Reels natin is 90 seconds lang. May nakita akong post nung isang araw na may exam sa classroom. Di ba? Sabi doon, what is your reaction dun sa story or dun sa movie ata na pinanood nila or binasa nila? I'm not sure kasi nakalimutan ko na, hindi ko na ata na-save eh. Tapos dun sa test paper ang nilagay niya, naglagay siya ng picture niya, dinigit niya. Ganun yung reaction. Yan. Now, let me ask you this question. Reaction video ba yun? Will you consider that as a reaction? Ang tinatanong ng teacher, what is your reaction doon sa pinanood nating movie? Naglagay siya ng picture nang may reaction na ganun. May reaction ba yun? Is palagay nyo ba yun dapat ma-monetize? Sa palagay nyo ba makakakuha yun ng magandang score, ng tama, ng magandang score? Let me hear your answer sa mga nandyan. Diba kayo, what do you think? Humihingi na reaction yung teacher. Anong reaction nyo about this topic, about this issue? Tapos ang sagot ng estudyante, picture niya nakaganon. Sa palagay nyo ba makakakuha nyo ng mataas na grade? Di ba hindi? Same thing when it comes to monetization sa kay Facebook, sa kay YouTube. When you're creating video, pag sinabi nating reaction video, you're providing insights, inputs, feedback doon sa pinanonood ninyo. Hindi pwede na reaction video, ilalagay ko dito yung video ni Adrian Bigay tapos ako, nagkakaganon lang. That's not a reaction video. Hindi reaction video yun. Diba? Asan ang dinagdag mo? Again, when it comes to reuse content policy, laging hinahanap yung added value, significant commentary, and reaction. Ano yung added value? Ano yung dinagdag mo para mag-iba yung video? Ano yung dinagdag mo? Ano yung ambag mo? Yun yung tanong eh. If it's just nag-remix ka ng video, nagsasalita si Adrian Bigay tapos ako ganon, I don't consider that as a reaction video. That's not a reaction video. Nauso yan nung pandemic, yung mga nagre-reaction sa mga nakanta. Wow! Gana. Walang added value. Walang input. Wala kang matututunan. Wala kang idinagdag na maganda. Walang nanggaling sa'yo. Wala kang ambag. Ayan. So, in relation sa question ni Ms. Lilibet T. Torres, kung ganun yung gagawin yung reaction, hindi dapat i-monetize yan. Well, bakit yung iba na ma-monetize? Good for them. Nakakalusot eh. Pero hindi porke nakakalusot, ay tama. Ang tanong is hanggang kailan makakalusot? Kasi walang added value eh. Ano yung dinagdag mo? Ano yung ambag mo? Ano yung galing sa'yo? Paano mo nasabing video mo yan? Video ng iba yan. Wala ka namang inambag. Diba? Repurposing someone else's content, you have to add value on it para masabi mong sa'yo yung video. Nagbigay ako ng sarili kong opinion. Inanalyze ko yung sinabi niya. Kinontra ko yung sinabi niya. Diba? Yung mga ganun eh. Kung ganun yung gagawin nyo, okay po yan. That's a legitimate repurposing ng video. And dapat siyang ma-monetize. Pero kung wala kang added value, that is not a reaction video. Para yan yung analogy ko na test paper, hiningan ka ng teacher mo ng reaction video, lalagay mo picture mo, tapos nakaganon ka, nakanganga. 0 ang makukuha mo. Ito madami na po ang na-monetize sa ganun. Viral pa nga po sila. Good for them. Good for them. However, hindi lahat ng lumulusot ay tama. Di ba? Ang tanong lang lagi dyan is, kailan mahuhuli? Now, ang gusto nyo ba is kumita lang? Di ba? If you're willing to take the risk kasi gusto mong kumita, that will be up to you. But I won't recommend. Hindi ko isasuggest. Kasi mali. Unethical sa kapwa content creator. Nagnanakaw ka ng content na hindi sa'yo. Wala ka namang inambag. Tapos pinagkakakitaan mo. Di ba? Gagamitin ko yung term na nagnakaw ka kasi wala ka namang inambag eh. Pinagkakakitaan mo yung hindi sa'yo. Unethical. Is it something that you'll be proud of? Well, yung iba, kumikita ako eh. Kayo po yun. And I won't judge you as a person. Maaaring hindi lang kayo na-inform, hindi kayo na-educate ng maayos, may nagturo sa inyo ng mali. And I won't judge you. Pero yung, di ba, issue hindi tao. Yung ginagawa nyo is mali. Nagnanakaw kayo ng content ng iba tapos pinagkakakitaan ninyo. Wala naman kayo ng bag.
Ayan. Sabi ni Miss Annabel Pasilan Flores, kumikita nga po sila at dumadami pang followers nila. Ano po ba yung gusto ninyo? Kumita at dumaming followers or yung makilala na merong ambag sa lipunan? That will be up to you po. You will make a choice. Diba? Ano ba yung gusto mo sa pagiging content creator? Kaya nga like ko sinasabi, when it comes to content creation, this is not a job na kapag nagtrabaho ka, kikita ka na kaagad. Hindi kahit gumawa ng content between 8 to 5, walang kasiguraduhang kikita ka. This is a business. Usually, ang kinikita dito ay by product ng mga impact mo sa tao. Pag nagtiwala sila sa'yo, pag meron kang pinromote, naniniwala sila sa'yo, bibili sila. Pag meron kang binenta at bibili sila. Pag meron kang pinromote, di ba? Susuportahan ka nila. By product na lang yun. It's not, di ba? It's not just getting views. Alam ko maraming content creator ang nagtuturo dyan na kailangan maraming views, maraming followers. Like ko sinasabi, hindi po yun yung goal ko dito at hindi yung tuturo ko sa inyo. Now, kung yun yung tinuturo nila, again, I will confidently say na mali yun. Pero I won't judge the person na nagtuturo kasi baka hindi lang din niya alam. Makikita nyo naman yan sa YouTube, sa Facebook, gaano karaming creator ang napakadaming followers, pero walang naniniwala. Nanonood, tas aawayin lang sila. Binabantayan yung account kasi gustong mabash. Ito naman mga content creator, okay lang, binabash, may engagement naman. Aanhin mo yung kasikatan kung kilala kang masama. Diba? Sabi ko nga, pagmamalaki sa mga apo mo yan, sa kapatid mo, sa anak mo, kapitbahay mo na, sikat ako sa social media, tinatanga-tanga ako ng mga tao. Diba? So that will be, that is a choice na kayo po ang pipili. Alright? Ito nga po yung lagi ko sinasabing example Ako, napakatagal ko na wala sa social media. Hindi ako nag-upload ng video, hindi ako nagla-live. But I'm very thankful na may naniniwala. May nag-aabang, may nagtatanong, nangangamusta. Kasi yun yung impact na na-provide ko. Though hindi ako viral, though hindi ako malaking following kagaya ng iba, merong nakakaalala. Kasi pag nagkakaedad ka na, na nagkakaedad ka na, hindi mo na masyadong pinapahalagahan yung sikat ba ako, marami ba nakakilala sa akin? Mas pinapahalagahan ko na lang yung paano nila ako nakilala. Mas gusto kong makilala bilang mabuting tao na nag-provide ng impact sa iba, nag-influence na gawin yung tama. Sa akin ang pagiging creator, diba, is yung makapag-provide ka ng impact sa mga taong nanonood sa'yo. Makilala yung pangalan mo bilang nag-provide ng something na ikabubuti ng buhay ng iba. Nag-provide ka ng value, information, inspiration, or entertainment. Right? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot lang, no, na hanggang ngayon talagang parang marami kasi mga baguhang content creator ang torn between kumita ng malaki, magkaroon ng maraming followers, tsaka mag-provide ng value. Diba, meron pa nga tayo nakikitang post, ano mo yung value na yan kung hindi ka naman kumikita? Well, again, it's your choice. Saan mo ba gusto makilala? Saan mo ba gusto pumunta? Kasi ikaw naman ang pipili kung anong gusto mong tahakin sa pagiging content creator. Meron nga akong kilala, di ba? Content lang niya manira ng tao, magsabi ng kung ano nung masama. Tapos tuwa yung mga tao na naninira sa lalo yung mga kalaban. Pera. Hanggang sa yung mga kaibigan na naniniwala sa'yo, nagiging kaaway mo na. Yung mga kaibigan na pinagtiwalaan ka, nag-iiba na yung tingin sa'yo. Wala siyang pakialam, pera lang. Diba? Again, it's your choice. Wala akong karapatapang himasukan kung anong gusto mong tahaking landas. Basta ako, as an influencer, as a creator, I want to influence you to do what is right. Yung palagay ko yung tama. Diba? And I won't say na itong tama, itong mali. No? Like ko sinasabi, ito palagay kong tama, ito sa palagay ko yung dapat mangyari, ito yung mga bagay na ikinukonsider natin, ito yung mga factors, and then kayo yung maninimbang. Understanding is the key. Tapos kayo yung titimbang, gagawin ko ba to or hindi? Dapat ba sa akin to or hindi? Kayo pa rin yung pipili. Sabi ko nga, buntot nyo, hila nyo. At the end of the day, kapag naging successful kayo, sarili nyo yan. Kapag nag-fail kayo, kayo pa rin ang dapat sisihin.